Alright, so ito naman ho pag-usapan natin mga kabayan. Good morning ho sa inyo. Ako uli si JDB, ang inyong abang lingkod. So, um, nagkaroon ho ng mainitan na balitaktakan, no? Nagkaroon ng taasan ng boses. Etong sina Toby Chanco at si Mika Swansing sa Kamara. Dahil po doon sa budget ng House of Representatives para sa 2027. Okay? Now, sabi naman ng iba, nanggugulo na naman si Toby Chanco. Pero kung pakikinggan niyo ho, yung kanyang sinasabi, may sense eh. At gusto ko lang din paalala, ang budget po natin ngayon na hinihingi po ng administrasyon ay 7.20 trillion pesos. So mataas po ito. No? Pataas naman ng pataas palagi. Noong last year ay 6.79 trillion. Wala pa ho tayo mga flood control projects dyan noong 2026. So ngayon, meron na. No? At ang ino-oppose ko lang namang isa, bakit naman po ang Davao City, ang Davao region actually, ay zero budget daw. No? Kailangan maimbestigahan niya ng Kamara. Bakit zero budget daw sa flood control? Binabaha din po yung lugar na yan. So kung kayo po ay galit sa mga Duterte at yun ay balwarte nila, hindi naman po tamang madamay sa politika ang mga residente. Aba, kung hindi nyo sila bibigyan ng pondo, ang kapal ng mukha nyo pag lumapit pa kayo sa 2028. Diba? Mga senador na hihingi ng boto. Do something about this. Oh. Anyway, balikan po natin ito. Yes, Madam Chair. Ito. Members of the Committee on Appropriation. Today po, nag-present po yung ating economic team, ang kanilang plans and programs at yung mga nagawa nila for the past. Pero nakita ko po yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po nakaschedule. Okay, baka hindi maayos yung audio. Ipasok ko lang yung audio nito. Hold on one sec. Where is it now? Okay, here we go. Just 49 seconds. Pero nakita ko po yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po nakaschedule yung House of Representatives. So is there a law that exempts the House of Representatives? In previous years po, there are certain agencies who don't. Okay, binabanggit po rito ni Toby Chanco kasi bakit walang schedule sa pre-plenary ang budget ng Kamara de Representante. No? Wala raw doon. Kasi yung meeting, actually kung titignan niyo sa YouTube account no, ng House of Representatives, may kita ninyo doon yung 6 na oras na to, 7 oras silang ginawa yan kahit na suspend na ang impeachment court ay nag-suspend na at sila naman tuloy-tuloy pa rin naman ang kanilang trabaho. O, hindi naman kasi binabaha ang Kamara. Ngayon, ang ginawa nila ngayon, ito'y pinadya-justify nila, kino-question nila yung mga iba't ibang ahensya, paano ang ginawa ninyo sa pera? Yung pondong binigay namin, no, kailangan ma-justify nilang maigi na tama yung paggastos nila. No, sa nakaraang budget, yung 2026. Tapos sa budget din ngayon na hinihingi nila. Ngayon, sabi ni Toby Chanco, tinignan ko yung records, yung schedule. Bakit wala yung para sa budget ng House of Representatives? Sabi naman ni Mika Swansing, actually, maski naman dati pa, wala rin namang pre-plenary meeting para pag-usapan ng budget ng Kamara. Budget natin. Ayun. Alam nyo, unfair po yun eh. Unfair yung practice na yan, mga kabayan. Unfair yung practice na walang pre-plenary. Bas kasi ho, kapag ka nasa plenaryo na po ang requested budget ng Kamara de Representante, naku po mga kabayan, nakapasok na po dyan ang insertion. Okay? Nakapasok na yan. Kaya nga, lumolobo, hindi ho ba ang sistema dyan magkakaroon ng budget per department ng executive department. Tapos, magkakaroon tawag dito,
magkakaroon ng ano diyan ng dito, mga amendments, no, per department. For example, DepEd. Etong isang kongresista, may naiisip siya na dapat dapat isaksak natin ito sa maging proyekto to ng DepEd ngayon. So kung itong mga taga-DepEd, mga DepEd officials, sakitan nila na talagang this is necessary, then pumayag sila na amyendahan yung NEP nila, yung requested budget nila, then para mapaganda nga naman yung serbisyo rin. So okay lang po yung insertion na yon. That insertion again is another variation of amendment. Okay? Yung insertion. Pwede, insertion of words or sentence doon po sa given preposition. Yan. Yung nire-request kung let's say piso. Sabi niyo, maliit yung piso, gawin nating 5 piso. O, amendment po yun, pagbabago yun. Diba? Sasabihin naman na piso yan, pero dagdagan naman natin ng and or sabaw. Ganon. Yun naman ang insertion na amendment. Okay? Ganon po yun. So, ito po, matagal na ho kasing problema ng House of Representatives yung kawalan ng transparency sa sariling budget nila. Diba? Unfair naman. Pero yung mga executive department, kino-question nila, paano nyo ginamit yung pera? Nahihingi kayo ngayon, saan nyo gagamitin? Patunayan nyo sa amin, kumbinsihin nyo kami. Kasi yun ang constitutional mandate namin na busisiin. No, sa amin magsisimula yung pagproseso ng budget. At kapag ka nadali na namin yan, nakapasa na sa amin, ang totoo, pag nakapasa po ng second reading yan, tatambay muna yan. Ang gagawin ng Committee on Appropriations, binubuksan po nila nang hindi natin namamalayan ang small committee nila sa loob mismo ng Committee on Appropriations. Ano nangyayari doon? Pinapasukan na po nila ito ng magic. Yung mga aprobadong regular budget, regular projects, yung pondo nila, pati yung, basta kung ano yung maisipan nilang tanggalin doon, inaalis nila. Nung merong provisions pa ng mga previous years para sa unprogrammed appropriations, I don't know ngayon kung meron, doon po nila nilalagay. Yung mga yun po yung mapupunduhan latter part of the year. Kasi ang unprogrammed appropriations, nagkakapondo ho yan, kapag ka matatapos na ang taon, pag nag-certify na po ang finance at DBM na merong available funds, may excess funds tayo, then saka lang po yan mapupondohan. Tenga yung trabaho at yun po yung nangyari kung bakit yung railway, yung tawag dito, subway, paurong ng paurong ang pagkakatapos nito. Diba? Maraming mga proyekto na titenga sa iba-ibang probinsya hindi natutuloy dahil yung pondo late na dumadating. Tenga tuloy. Ganun yung nangyayaring epekto nun. Ngayon, yung pinagtanggalan nila, naiiwan po yung pera. Papasok nila yung mga insertions nila. Ganun po yung hocus-pocus ng Kamara de Representante. Kung kaya naman, pakinggan nyo po ito, mga kabayan. Teka ha. Yan, tuloy. Pre-plenary hearings, they go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives. Pero tila hindi kumbinsido si Chanco sa naging sagot ni Swansing dahil base na rin sa NEP, mahigit 17 billion pesos ang 17 billion, ang proposed budget ng House of Representatives, mga kabayan. sa 2027. Kadalasan, nagpo-propose po ang House ng insertion na mas malaki pa doon sa original budget. Just like 2026, no? 16 billion lang po ang NEP natin. 16 billion ang NEP nila, ha? NEP na yon, requested budget po yon na isinumiti ng House sa Office of the President para po mapasama doon sa NEP, sa National Expenditure Program. Na i-request ng Pangulo sa kanila din naman. Di ba? Malaking panggagagong ginagawa ng House of Representatives. Tingnan nyo to. Ang total budget is 35 billion. So, 16 billion ang hiningi nila for 2026. Pero umabot po ng magkano? Umabot po ito ng 35 billion. Alang hiya naman, oo.
Ang lupit, mga kabayan. 'Di ba? Oh, ganyan sila kalupit, ganyan sila lumalamon at nagmamagic ng pera. Ang tanong, yun po bang paglobo ng 16 billion NEP ng House of Representatives sa taong ito, may nakaalam ba niyan sa atin? Walay. Walay, tanging si Toby Chanco ang nag-disclose diyan. Kaya naman, kung mapapanoorin yung video niyan, nako po, makikita ninyo yung pagbubuhol ng mga mukha ng mga kongresista at yung pagkakautal-utal ni Mika Swansing. Kung papaano mahihimok si Toby Chanco na manahimik at pumayag na lamang sa kanilang suggestion na pag-usapan na lang natin. Etong si Albano, yung matangkad, hinihimok rin siya na tayo na lang ang mag-usap or together with the House leadership. Wag na raw sayangin yung oras diyan. Tama naman po 'yun kasi hindi naman dapat lamunin ang oras nitong nakasalang. Pero tama namang ni-raise niya kasi walang ibang way para i-raise 'yan eh. So tama lang na ni-raise yan ni Toby Chanco diyan. I totally agree. Basta ho para po sa transparency ng pondo ng bayan at yung pondo ng bayan ay hindi ho galing sa buwis, hindi ho galing sa personal pocket ng mga kongresista, mga kabayan. Gusto ko po ang transparency. 'Di ba? Karapatan nating malaman ano nangyayari sa pera namin. Oh, gusto naming malaman. Na ganun po talaga dapat. Ay nako. Hindi nila akalain. Biglang i-raise yan. Malaki pa, dapat po ipresenta po yung budget ng House. Malamang may tinatago. Ayon sa komite, kukonsulta muna sila sa liderato ng Kamara kaugnay sa hiling ni Chanco. Ito pa isa. Dito, medyo mahaba-haba kasi yung video niyan eh. Meron pa siyang isang hinihingi na sana ho i-upload nila sa website ng House of Representatives. I don't know if you like it or not, but I love it. Ang per district, kung magkano ang pondo ng bawat distrito, pati ng party list. Kasi may iba nagreklamo dyan. Wala ho yung equal distribution. But by default, ang alam ko dyan, default, kada distrito meron na itong automatic na parang 500 million pesos na budget. Pondo para sa distrito nila. Gamitin nila yan sa infra kung saan-saan. Pero kung masyado kang malakas sa liderato, kung kapartido ka, lalo na, yung 500 million mo ho, magiging billion-billion po yung pondo na yan. Marami kang magagawa kung matino ka. Kaya lang ang problema ko sa mga mambabatas natin, mambabatas ba kayo o mga negosyante? Bakit parang sobrang hayok na hayok kayo sa pera? 'Di ba? Tapos yung mga panukalang batas, hindi nyo naman natatapos. Katulad na lang ng ano na nangyari doon sa mga katulad nitong institutionalization ng ICI. Wala na. 'Di ba? Ano na nangyari doon sa anti-political dynasty? 'Di ba? Niloko-loko ninyo. Imbis na yung genuine, one at a time, or yung at least fourth civil degree. Anong ginawa nyo? Second. Putang inang yan. Ganun, ano lang, nilegitimize lang ang political dynasty doon sa second degree. Kasi yung pamilya nyo, hindi nga kayo sa makakatakbong sabay-sabay. May restriction. Pero yung mga uncle nyo, mga tiyuhin nyo, pinsan nyo, ay po pwede. Pwede nyo pa rin sakupin ang isang probinsya. Ang isang, ang isang rehiyon, pwedeng kayo rin. Mapapalawak nyo pa yung inyong reach because of the light restriction. Diba? Wala rin kwenta. Political dynasty pa rin. Nilaro lang po nila ang taong bayan. Lang yan naman. Pero bang Pangulo natin, umasa, may ICI bill ng papasa. Darating sa kanya at mapipirmahan niya. Ano nangyari? Wala na. Ang flood control projects, ang investigation ng mga nangyari doon, ombudsman na. Diba? Wala na. Napaglaruan na naman ng taong bayan. Kaya ako pabor ako na
Maging transparent yung mga kongresista. Magkano yung budget, kunwari ng distrito ni Tiangco, ilagay nyo. Magkano yung budget ng Distrito 4 ng Quezon City, ni Bong Suntay. Ilagay nyo. Oh, ni Congresswoman Luistro, ilagay ninyo. 'Di ba? Hindi po tama na ang ilalagay lang nila ay gaya ng suggestion ni Swansing is per yung province. Hindi pwede 'yon. Kailangan eksakto na yung mga representante ng mga distrito ng taong bayan, ng mga katulad yung party list, 'di ba? Kailangan malinaw magkano ang pondo nito ni ganito. Oh, at kung saan ito gagamitin. Sabi pa nga ni Swansing, wala pa kasi ngayong proponent. Langiya. Ba't humihingi na kayo ng pondo? Ano to, sistemang, ang naamoy ko rito mga kabayan, tuloy ang allocables eh. Sasagot ni Mika Swansing doon na wala pa naman daw proponent. Proponent ng pondo. Di ba? Allocables pa rin. Oh. Ay nako. Kailan kaya titino mga kabayan ng ating House of Representatives? Nagiging nagiging tawag dito sa mahabang panahon pugad ng mga magdanakaw talaga eh. 'Di ba? Walang katinuan. Sus Mariosep. Correct Jerry Brillo. Ginawa nilang palabigasan ang taong bayan. And shout out kay Yuki Sawaki. Thank you so much po ma'am sa pamasko. And God bless po. Doon po sa mga kaibigan ko na mga pro Martin Romualdez, no? Pasensya na lang. Sabi ko nga kanina, topic ko talaga 'to. Pera ng bayan 'yan eh, pera natin 'yan eh. Biruin niyo, minumura natin sa galit si Sara, 'di ba? Halagang 625 million. Ilan lang naman doon yung notice of disallowance. Yung sa DepEd, ilan doon yung posibleng ma-notice of disallowance? Walang ang bilyon yan. Di ba? Pero yung mga kongresista natin, magkano pera? Bilyon. Yung mahirap na kongresista nung magsimula. Ngayon, corona na lang ang kulang. Tapos yung mga project na farm to market road, ang nangyari yung farm to market road, dinugtungan. Diretso na bahay, pati sa bahay nila, pati sa bahay ng kabit. Naalala ko isang kongresista hayop. Yung kanyang kung senador yata yun, yung kanyang kabit, yung barangay nito, buong barangay noon, pinasemento niya yung kalsada. Nang hindi nga naman malubak yung mga sasakyan niya, idadaan niya doon sa pag-pick up ng kanyang kabit. Diba? Siptang yatong mga congressman. Isipin nyo, mayroong congressman pangalan nito, Pimentel, si Johnny. Si Johnny Pimentel, naka-aircon ang kanyang mga kotse. Sana may kumot. Saan galing yun? Anong negosyo nyo? Diba? Anong negosyo nyo? Magkano lang sahod nyo? Tapos worth magkano yun? 2 billion yung garahe? Plus yung mga sasakyan pa, luxury vehicles. Garjola, ganun din. Hanep ambisyo. Sino nga yun, yung dating Speaker Alvarez. Ibinulgar nung anak, yung bahay nung kabit. Diba? Sa gilid, sa ibabaw ng burol. Ilang bilyon yung halaga ng bahay. Magkano sahod? Wala naman daw silang negosyo. Yung magulang niya at yung kabit. Diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan po talaga isulog natin ang transparency. Kung ayaw kapag dating ng kampanyahan, pag hindi po tayo mabigyan ng malinaw na sagot at commitment dapat na magkakaroon siya ng transparency, nakapost sa FB niya, magkano yung aking pondo, saan ito gagamitin, saan ito ginamit, ano na nangyari dito. Pag hindi po niya masiguro sa atin yan, nako mga kabayan, alam nyo na, kunin ang pambayad ng boto at takbuhan. Di ba? Iboto yung karapat-dapat. Yung hindi namimili ng boto at higit sa lahat walang bahid pagnanakaw, hindi buwaya. Madali lang hong linisin ng Kongreso at ang Senado. Kailangan lang po natin magkaroon ng political discipline ang bawat isa sa atin, mga botante. Tigilan na po yung pagiging bobotante. Di ba? Dapat ganon. Bahala kayo kung sabihin yung bayaran ako ni Toby.
Kaya ko rin naman siyang batikusin. Di ba? But this time, he was right. Kailangan po ng transparency sa pera ng bayan. Sabi nga kung gusto nating maging maganda ang administrasyong ito, pagkaisahan natin yung ibang politiko. Di ba? Ang pangit pinagbibintangan ng administrasyong magnanakaw, tapos walang transparency ang mga mambabatas niya. Wow, mali yun. Oh. Alright?